Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Amir for Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin na iyong June 8 to 14. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nag-for-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, labakan natin nating isipan. Scorpio, energy reading tayo. Ano man ang edad mo, ano man ang gender mo. If this is your energy, it's good. Tandaan nyo, energy reading tayo. Huwag nyo ipilit kung hindi sa inyo to. Nagbibigay ako dito ng warning sign. Nasa sa inyo na yon. Kung gusto nyo mag-ingat, or kung kaya naman na ng buhay nyo, kaya naman ng buhay nyo, kaya naman ng sitwasyon nyo, okay lang. It's up to you. I'm only the guidance. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng buhay mo. So sabihin ko lang ang nakikita ko sa card. No? Kung it's good, kung positive ang iyong buhay, it's good, congrats, no? Kung hindi ito energy mo, wag mong ipilit. Anak, ang dami yun. Meron tayong Libra, Leo, Scorpio, Akangyo, Gemini. Yun. Iba sa inyo is merong burden. Dami yun, sorry. Yan, may nagkakaroon ng burden or may mga big problem sa iba or hindi yung sitwasyon na may mga kalungkutan na nararamdaman. Anak, dami yung anak. May mga kalungkutan na nararamdaman or hindi yung emotions, no? May mga iniisip kayo, maaring gabi-gabi or maaring may mga lungkot, maaring hindi yung maaring sa iba, something loss, kanya hindi yung lungkot or something loss. Maraming klase ang loss. Loss of money, loss of someone, loss of pet, ganyan, loss of relationship, marami. Ipasok mo yung sarili mo, if this is you, ha? May mga bagay, hala, anak. Ay, baluga. Ay, naku po. Iba sa inyo is, handun daw yung pagiging, ano nyo, a religious person, no? Sana totoo. Well, hindi na, lahat naman kayo, handun na yung pagiging maka-Diyos. Pero, minsan, kasi may nakita ko sa comments, ilugar nyo yung pagiging religious person nyo. Kasi may nabasa ako doon na parang nagbabanggit siya ng ng Bible, parang may Bible something siya sinasabi. Pero yung ugali naman niya, hindi pang Bible. Pero nagsasalita siya, tapos may nag-comment doon. Nababasa ko lahat ng comment nyo kasi kinuha ko talaga yung energy nyo, pati mga name nyo pa, tinitingnan ko talaga, para makuha ko lang yung inyong energy. Meron pa doon na may nag-comment din na sabi sa kanya, ano yun? Sabi sa kanya? Sabi ko sana asong kabayo. Ano ba yun? Banal na aso, santong kabayo. Sabi niya gano'n. Natawa ako, sabi ko, kanta yun Yun, no? Kung good energy kayo, huwag niyo ipilit kung sa inyo to ha. Para lang to sa mga nangangailangan ng guidance. Yun lang. So, iba naman sa inyo, dito kayo sa sitwasyon na magkakaroon kayo ng mga multiple choices in life. May mga pag-aalinlangan o may mga didesisyonan kayo sa iba sa inyo. Siguro, hindi yung sitwasyon na magkakaroon din ng separation with someone, no? Kung ano man yan, may separation, may pag-alis, ako nakikita, or may magpaparaya, maring ganun sa iba, or thinking. Kasi nakikita ko yung pagiging emotions, no? Sa nakikita ko dito. Sana hindi mo to energy. Ba dito is may mga sitwasyon na habang tatahak ka sa bagong simula ng buhay mo, merong kang burden na bubuhatin. Kailangan, you need to choose one direction dito ha. Kumbaga, wag kayo mag-focus sa emotion. Tandaan nyo, kung ang high ang emotions nyo, sabi ko nga tulad nung nakaraan, is nakakabobo, no? Kasi magiging low yung intelligence nyo. Kailangan nyo, wag kayo magpapatalo sa emotion nyo. Kasi minsan, nagiging cause yon ng disappointment
at the end, yung magiging outcome is hindi maganda. Diba? Pag-isipan nyo rin maigi. Pero nasa sayo yun ha, kung gusto mo. Yun ang nakikita ko dito. And then also, sa iba dito, meron kayong mga, nagkakaroon kayo ng competition with come to the past or sa future. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Siguro yung iba sa inyo is meron kayong mga more emotions ka dito eh. Siguro hindi naman sa lahat. Siguro handun lang yung feeling emotions o may mga magre-reflect sa nakaraan sa iba sa inyo or may mga new inspirations in life, ganyan. May mga i-imaginein kayo, maaring sa iba ganun ang mangyayari sa inyo ha. And then also, yun na nakita ko, thinking of something direction. Baka may gusto ka ng tahakin o may taong tatahak ng kanyang direksyon. Ano po ang energy ni Scorpio? Or maari may mga pag-uusapan kayo, what if ganyan? What if ganon? Maari naman sa iba is may tutulungan ka lang. Halimbawa, may tutulungan ka na isang tao na nawawala sa kanyang direksyon. Kumbaga, kailangan niya ng tulong mo kasi na may nararamdaman siyang sadness, pain sa sarili niya. Maari hindi kayo to ha, maari may tutulungan na kayo na isang tao na ganun yung kanyang nararamdaman. O need talaga niya ng tulong ha dito kasi nakita ko is it's more on sadness itong tao na to. Baka kailangan niya ng person na who can lean on, ganyan. Baka may humingi sa inyo ng tulong o tutulungan mo siya. Ganun, malagpasan niya yung hirap o pain o yung sadness na nararamdaman niya. Energy ni Scorpio. Tingnan mo the cross and the death. Ano po tong death universe? May emotions ka raw. May taong nalulungkot. Mother figure. Parang, hindi ko alam why. Siguro, thinking of something death, ganyan. Maring iba dito. Ang energy mo, sa nakikita ko sa'yo dito, ang energy mo kasi, it's more on, meron kang mariremanizing or mamimiss o maaalala na isang tao na malapit sa'yo. Yun, siguro meron ka mga mariremanizing na kasi sabi ko may mother figure, di ba? O kaya, karelasyon, anak, friend, ganyan. May nostalgia rin tayo sa nakita ko dito. Yun na nakikita ko. Also, sa iba sa inyo, ang energy nyo is yun, kumbaga reminiscing the past situation, And then, or missing someone. Ang iba naman dito ay, ang energy nyo ay, magkakaroon kayo ng clarity, or may mga didesisyonan kayo, decision making to end something into your life. Yun na nakita ko. Or decision making to move on, to let go something, or to transform. Ganun. Ang nakikita ko rin dito magkakaroon kayo ng mga paglilinis, kumbaga, no? Siguro sa buhay mo, may lilinisin ka na, may kailangan mo nang mag-revert or kailangan mo na mag-let go, mga ganyan. May i-change ka, maaaring ganun. And may i-end ka na isang situation kasi there's an ending situation ako nakikita dito or end of a cycle, ganyan. Maaaring may mga aayusin ka rin sa iba sa inyo, no? Na bagay-bagay. Maaaring kung sa bahay, mag-aayos at magtatapon-tapon ka na hindi kailangan o kaya mag-aayos-ayos ka ng mga bagay-bagay. Kaya yun sa nakikita ko sa inyo. Yun ang energy na nakikita ko sa iba. May mga sitwasyon na may paglipat hindi ko alam why. Pero may lilipat o may ililipat, parang ganun. Sa iba. Tingnan natin anong parating kay Scorpio. Ano pong parating kay Scorpio? Wala, lumabas na naman siya.
Uy. Ano po ito, universe? Oh, devil. Okay, parating sa'yo, may taong hihingi, tulad ng sabi ko kanina, may taong hihingi sa'yo ng tulong. Yan, o may tutulungan ka, may pagtulong sa isang tao na maaring pinagdadaanan nga is sadness, ganyan. Malapit to sa'yo, syempre. Yan. And then also, tao na na-stagnant, kumbaga. Ang parating sa'yo is more on emotions, pagtulong, ganyan. And then, na nakikita ko is, kung may hihiram sa'yo kung may mangungutang sa'yo, wag mo na lang pautangin, ha. Ang nakikita ko dito, yun ang parating. Baka may mangutang sa'yo, hindi na kamay niya mababayaran. Ingat na lang din. Pero nasa sa'yo yun, kasi pera mo naman yan, diba? Ang nakita ko rin is magkakaroon ng connection sa isang tao, kasi mayroon kayong mapag-uusapan, or may mapagkakasunduan related to money. Parang ganun ang nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko dito, dito. And syempre, parating din sa iba is, ang nakikita ko dito, sana hindi lahat kayo, pero you need to be aware. This is a warning, hindi to negative. Ang kailangan lang sa inyo is maging aware kayo at mag-trust kayo sa intuition nyo. Iba dito is, malakas ang intuition nila. Kumbaga may psychic ability. No, kailangan nyo lang kumonect doon sa intuition and listen to your inner voice. Meron ako dito nakikita na tao. Hindi ko alam kung meron siyang may ability siya. May ability siya related sa kanyang power of psychic siya, pero hindi siya in a good psychic. Alam mo yun? Ano siya, more on dark. Sana hindi ka nakakonect dito sa tao na to. Yun ang nakikita ko dito, ha. Huwag kang kumonect kasi the karma is talagang totoong karma. No, or sana hindi rin ikaw ito. Yun ang nakikita ko dito. Siyempre, may nakikita rin ako dito na may tao na may dark thoughts sa'yo. No, na maaaring mauwi sa hindi magandang emotions, lungkot, kumbaga. Iba sa inyo magiging sensitive. Andito, or may taong may sensitive, magiging sensitive. Ganyan. Yung iba dito, may scam. Dinari ko na kayo. May tao dito na may nakita kong scam. I hope iwasan nyo, ha. Hindi ko naman sinasabi na magaganap to sa inyo. Ang needs lang natin hindi maganap sa inyo. Kaya kung sasabihin ko dito may scam, anong gagawin nyo? Diba? Mag-ingat. Hindi yan negative. Kaya yung mga nagsasabi na negative dyan, kung ayaw nyo makarinig ng ganito, hindi ko kayo masisisi. Doon kayo sa positive na nagsasalita. Kasi without warning, walang positive outcome na magaganap sa buhay nyo. Kasi hindi mo alam kung ano yung dapat mo iwasan. Kasi minsan isip-isip din, ha, sa mga tao na iba dyan. Hindi naman kayo lahat actually. No? And then also, may scam, hindi ko lang alam kung yung iba may mga pagkakautang, kasi meron ako nakikita dito na amaring mga unpaid debit, something ganun. And then also, may mga tao na gagamitin ka lang, manggagamit, pakaramdaman mo. Meron ding i-undervalue ka, no? Meron tao dito na aabusuduhin ka, o may pang-aabusong mangyari, or may tao magiging sakim at makasarili. Ano po yun? Hala, anak, ano mo yun? Tumatalsik yung pupo mo. Sige natin. Dapat iwasan. Yun ang mga parating sa inyo, ha. Maaring ito sa iba dito is kaibigan mo, di ba? Hindi mo alam na ang bait-bait mo sa kanya pero binabackfighter ka, o kaya karelasyon mo. Ganyan. Interconnect into your connection. Halimbawa, ganun. Diba? Kaya wag kang mahirap magtiwala. Anong dapat iwasan?
Dapat iwasan ni Scorpio. Okay. Ang dapat mo daw iwasan is not to keep moving to reach your goal. Kumbaga, mag-focus ka dito at magplano. Kumbaga, iwasan mo din yung pabigla-bigla. Ang nakikita ko dito, kasi magiging tower yan. Yung overconfident, iwasan mo yun. Titignan mo to, di ba? And this tower, tsaka to. Iwasan mo rin yung... Kasi you need to be aware sa sa pagsasalita mo, ganyan. Sa mga bibigkasin mo. Kumbaga, huwag kang pabigla-bigla minsan ng salita. Pag-isipan mo muna siyang maigi bago ka magbikas ng salita. Kasi pwedeng yun ika-tower mo. No? Kumbaga, huwag ka rin masyadong overconfident. Kumbaga, dito, kasi maaring yun ikasira mo kasi akala mo is tama na yung ginagawa mo, mali pa pala. No? Iwasan mo din yung is not to transform yung sarili mo na, kumbaga, you need to reveal yung sarili mo in a new you. Ganun, sa nakita ko dito. Itayo mong muli yung sarili mo na may dignidad, kumbaga. Kumbaga, mag-aksyon at magplano ka to keep moving to reach your goal ng tama. Gumawa ng tama, magdesisyon ng tama. Yan ang nakikita ko dito Kasi isa yun sa ikakasira ng sarili mo. Siyempre, iwasan mo din na hindi man ikaw ito or someone, pero ikaw kasi ito no? Siyempre, yung pabigla-bigla na magiging bastos ka sa isang tao, ganyan. O yung nga, sabi ko sa'yo, pabigla-bigla at hindi pinaplano. No? Kung may mga bisyo ka, alisin mo. I-transform mo. No? Kung may mga bagay, also bullying, no? To bullying. Tandaan mo, bumabalik sa'yo yun, no? You need to commit in a good way. Kumbaga, i-value mo din yung sinasabi ng ibang tao at siyempre, i-value mo rin. Kasi pag binalue mo yung sinasabi ng ibang tao, i-value ka rin nila. Alam mo yung mirroring? Ganun. Kumbaga, Stoga Kagami. Kumbaga, yun. No? Yan ang sinasabi ito. Kung gusto mo na suportahan ka nila at igalang ka nila, kailangan ganun ka rin. Kung gusto mo talaga lang ganun din ang gawin mo. Para ang bumalik sa'yo is na good karma ang babalik sa'yo. Halimbawa. Para bumalik sa'yo is good karma din. Kung gagalang ka at pagrespeto ka sa iba, may darating na respectful din na tao para gawin niya sa'yo yun. Kumbaga, ifa-follow ka nila kasi karespeto ka. Ganun. Tsaka kung may mga bisyo kayo, alisin nyo kung ano man yan. Tingnan natin when it comes to love. Huwag masyadong magmadali, ganyan. Habaan pa yung pasensya, iwasan mo na hindi maging mahaba yung pasensya mo. At saka, hindi ko naman sinasabi na yung don't too much perfect. Kasi iba dito may pagka-perfectionist. Yung ganun sila. Iwasan mo din yun. Kasi hindi naman lahat ng tao is magiging perfect. May pagkakamali ka, may pagkakamali din ng ibang tao. Sa iyo is tama, sa iba is mali. Diba? Ang kailangan mo lang is pag-adjust. Diba? Pag nag-adjust ka, mag-a-adjust din sa iyo ibang tao. Give and take. Love. Labis sa lahat, kapatid, anak, magulang, sarili, karelasyon, asawa, kaibigan, o kasamahan sa trabaho. When it comes sa love, may nag-move on na, no? May nag-move on na, may umalis na, pero may naghihintay pa rin. No? Sa nakita ko dito. Andito yung sitwasyon na naging disloyal at nagkaroon ng mga panglilinglang o pandaraya. No? Disloyal yung isa sa inyo dito sa sitwasyon. Kung sa mga nagkahiwalay ito sa mga nagkahiwalay. Pero handin pa rin yung isa dito is maaring naghihintay siya na magkakaroon
ng connection muli. Ganyan. Kumbaga, andito pa rin siya sa sitwasyon na gusto niya ng new beginning or magkaroon muli ng connection sa'yo. Dito. Pero sa kanya is thought pa lang ito ha. Nasa thought niya ito. Ibig sabihin, iniisip niya pa lang ito. They feeling lonely and sadness. Nagkakaroon siya ng pag-iisip when it kumbaga hindi siya sa pag-a-analyze ng relationship na yun. Ganyan. Hindi siya naging supportive sa iyo or ikaw hindi naging supportive nagkaroon talaga ng rejection. Ganyan. Maaring as in a failure relationship. Ganyan. Naging weak tong relationship na to. Sa iba sa inyo, kung kayo is in a relationship, na iba sa inyo is matagal na kayo, no? Maaari iba sa inyo is 1 year, ganyan. Maaring kung gaano man kayo katagal, months man kayo, ganyan. Nakikita ko naman dito, isa sa inyo is nagiging patient. Ang isa kasi sa inyo, kung titingnan ko dito itong nakuha kong energy, kung titingnan ko dito, is yung energy na to, hindi nagiging totoo kasi yung isa sa inyo. Maaari may sinisikreto siya dito, sa nakikita ko dito. Ikaw or siya may sinisikreto. Yun, ang nakikita ko to. May disloyalty kasi ako nakikita. May pangliling lang ako nakikita. Mag-trust ka sa intuition mo, ikaw lang din naman makakasagot niyan eh. Kung hindi mo to energy, wag mo lang ipilit ha. Kung titingnan mo dito, di ba? Tingnan mo. Ito, hindi mo yan masasabi na love. Kumbaga siguro, handun na lang yung stability na kasi matagal na tayo, or handun yung connection na you value each other, pero isa sa inyo is nagiging disloyal. Or may tinatago. Or maaaring hindi nagiging totoo, ganyan. Sa sarili niya, or sa relationship. Tingnan natin na iyong money. Sa money mo. Ano po ito, universe? Uy, sa money mo, iba sa inyo may business. Malaki man o maliit dyan, no? Ibig sabihin, iba sa inyo is maaring, kung wala kayong business, maaring nag-iisip na kayo o may mga pag-iisipan kayo at a-actionan kayo na gusto nyo mag-umpisa ng mga project, ganyan. May mga gagawin kayo para magkaroon ng growth sa pera nyo. Sa iba sa inyo is, kung may mga business kayo, siguro magkakaroon ka pa ng nandun yung pakikipagsapalaran mo dun sa negosyo na mas gusto mo pang mapalago iyon. Ganyan, sa nakikita ko to. Kung mapalago yung pera mo, ganyan, na mapagkukuhanan mo ng good income, mga ganun. Sa iba sa inyo. Kaya when it comes sa money mo, there's a growth situation. You need to take a risk lang talaga kung nahihirapan kayo sa iba sa inyo. Kailangan mo talagang sumubok, no? Kailangan mo talaga makapagsapalaran para magkaroon ng growth. Kasi mag-growth daw siya dito, sa nakita ko dito. Congrats, kasi there's a growth situation na magaganap o mangyari sa iyo. Kumbaga may mga successful. Kamusta po yung career or trabaho ni Scorpio? Ano po ito, universe? Sa pagdating sa career, or trabaho nyo, sa nakikita ko dito, binibigay mo yung lahat ng effort mo. Dito, sa sitwasyon. Binibigay mo, nakapokus ka, no, sa career mo, sa trabaho mo, ganyan. Yun nga lang, siguro minsan, may mga point ng buhay mo na ini-imagine mo na gusto mong mag-iba ng trabaho, o kaya may mga gusto kang tahakin, ganyan. No, yun na nakikita ko sa'yo. Kasi dito si Tower. Kumbaga, iba sa inyo,
maaring nalalack of control ka, gusto mo man mag-iba ng trabaho, lack of control ka dun sa nakita ko dito. Kung magagawin mo na lang ang lahat dun sa karir mo o sa sitwasyon mo. Dito. Iba rin kasi paiba-iba kayo ng isip eh. Kumbaga, kailangan ko bang mag-iba ng trabaho? Kailangan ko bang lumipat? Ganyan-ganyan. Sa iba sa inyo, kailangan ko bang mag-umpisa ng bagong trabaho o career? Yun ang nakita ko sa inyo. No? Pabago-bago isip, kumbaga. Hindi pa makapag-desisyon sa ngayon. Sa iba naman sa inyo, kung wala kayong trabaho dito, you need to put some effort. Kung gusto mo talaga ng bagong trabaho, magbigay ka ng effort dun, mag-move forward ka. Tandaan mo, you are the controller of your life. Dito. Kailangan mo talagang mag-action. Kailangan mong taking a risk itong bagay na to, no? Sa nakita ko dito. Kailangan confident. Sa ngayon kasi, sa iba sa inyo, kung meron kayong career ngayon, low of confidence kayo. Pero, kahit na nahihirapan kayo dun sa career nyo, gagawin nyo ang lahat. Kumaga, sa meron kayo ngayon. Sa iba dito, kung wala kayong trabaho, mag-action kayo. Kung gusto nyo lang naman, di ba? Advice. Ano po to, universe? Uy, may taong babalik. May taong hindi pa nakamove on. Kumbaga, may tao na maaaring gustong kumonek sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Yan. It's more on ano siya. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio ito. Or sa iba sa inyo, meron tayong Aquarius, Gemini, Libra. Yun. Ang advice sa'yo, start a new beginning into your life. Kumbaga, hanapin mo yung ikaw. Hanapin mo yung ikasisaya mo. Hanapin mo yung fulfillment and happiness mo sa buhay mo. It's up to you to make it happen. No, keep going. Keep fighting sa mga pagdadaanan mo sa buhay mo. Kasi nahandito naman yung magtatapos yung mga problema mo. Pero may mga point na kailangan mo talaga mag-action. No, kailangan mo magsimula. Kailangan mo rin kasi maging very adventurous in life. Kumbaga, take it action. Kung may mga bagay na kailangan i-level up, i-innovate, gawin mo. Mag-trust ka sa intuition mo, ang sinasabi rin dito. Need mo ng positive motion this time. May mga bagay na kailangan mo nang mag-walk away, let go, withdraw, or mag-escape, no, dito. And syempre, andun din yung sitwasyon na kailangan mo rin magkaroon ng pagbabago sa mga pananaw sa kinabukasan mo o pananaw sa buhay, no? Aspect in your life, kumbaga. May mga bagay na sinasabi rin dito na need ng understanding and umiwas sa mga conflict, disagreement, competition, or aggression man yan. Umiwas sa mga, kumbaga, din yung pagkakaroon ng ego, ganyan. Kumbaga, i-level up mo lang, i-level lang, ganyan. And, syempre, more on peaceful kasi, sinasabi rin dito, no? Yun. Anak, hindi pwede yan. Ano ba yan? Yo, take it action na. Start a new beginning, fresh start, change, and this is a breakthrough para sa'yo para magkaroon ng positive motion into your life. Be creative, syempre. Be creative dito, sa nakita ko dito. Kung kailangan mo ng tumahak ng ibang direksyon o ibang path sa buhay mo, gawin mo. If you want to change, change mo. Kung may mga bagay na gusto mong umpisahan mo. Ganun. Arigato, namaste, God bless.